Ayon sa kwento sa Bible, engaged na si Joseph at Maria at inaantay na lamang nila ang araw ng kanilang kasal. Sinasabing si Maria ay isang berhen at hindi pa siya sumisiping sa kahit sinong lalaki. Ngayon, bago dumating ang araw ng kasalan, nalaman ni Maria na siya ay buntis na. Pero hindi si Joseph ang nakabuntis sa kanya, kundi ang banal na Espiritu Santo. Basically mga ka-LE, ginahasa at pinagsamantalahan ng Holy Spirit si Maria. Ngayon mga ka-LE, nang malaman ni Joseph ang bagay na ito, naisip niya na palihim na mag-back out sa engagement nilang dalawa. Pero bago pa niya magawa ang bagay na ito, binisita siya ng anghel sa kanyang panaginip at pinaliwanag nito ang nangyari. Matapos ito, natauhan si Joseph at pinakasalan pa rin niya si Maria. Magandang kwento ito mga ka-LE, hindi ba? Punong-puno ito ng himala. Ngayon mga ka-LE, gaano katotoo na magbubuntis ang isang babae kahit pa hindi ito sumisiping sa lalaki? Silipin natin ang ating mga posibilidad. Sa ating unang posibilidad, totoo nga na nabuntis ng Holy Spirit si Maria at wala tayong paraan upang mapag-aralan o mapatunayan ang bagay na ito. Sa ating pangalawang posibilidad, hindi Holy Spirit ang nakabuntis kay Maria kundi si Joseph mismo, pero hindi lang nila ito inaamin. Sa ating pangatlong posibilidad, ibang lalaki ang nakabuntis kay Maria at pinaniwala lang niya si Joseph at ang mga tao na nabuntis siya ng Holy Spirit upang hindi siya maparusahan. At sa ating pang-apat na posibilidad, hindi talaga nangyari ang kwentong ito. Gawa-gawa lamang ng mga biblical writers ang lahat. Ngayon mga ka-LE, alin sa mga ito ang mukhang mas malapit sa katotohanan at realidad? Kung sasabihin natin na totoo ang una nating posibilidad, kinakailangan nating bitawan ang lahat ng ating kaalaman sa human reproductive system. Ang ating scientific knowledge na nagsasabi na magbubuntis lamang ang babae sa pamamagitan ng sexual intercourse at kung mapafertilize ng sperm cell ang egg cell ng babae ay kinakailangan nating kalimutan. Bukod pa rin mga ka-LE, kinakailangan din nating ingatan ang ating mga kababaihan dahil meron palang gumagalang espiritu na nambubuntis ng mga kababaihan nang walang paalam. Imagine niyo ito mga ka-LE, kung hindi naman kayo sumisiping sa inyong kasintahang babae pero sinabi niya sa inyo isang araw na siya ay nabuntis pero hindi siya sumisiping sa ibang lalaki kundi nabuntis siya ng Holy Spirit, paano niyo tatanggapin ang balitang ito? Kung naniniwala tayo na talagang binuntis nga ng Holy Spirit si Maria, paano tayo nakakasiguro na hindi ito muling gagawin ng Holy Spirit sa mga kababaihan ngayon? Ngayon mga ka-LE, kapag sinabi naman natin na totoo ang ating pangalawa at pangatlong posibilidad, kinakailangan nating muling tanggapin ang lahat ng ating kaalaman sa human reproductive system. Kaso nga lang, kinakailangan nating questionin ang moralidad at intensyon ni Maria at Joseph. Kung nabuntis ni Joseph si Maria bago sila ikasal, posibleng nagsinungaling ang dalawang ito upang hindi sila maparusahan ng kanilang mga katribo. Tandaan natin na ipinagbabawal ang premarital sex sa kanilang kultura noong mga panahong iyon. Kung si Maria naman ay nabuntis ng ibang lalaki, malaki rin ang posibilidad na siya ay nagsinungaling kay Joseph upang hindi siya maparusahan. Posibleng tinake advantage niya ang pagiging relihiyoso ni Joseph at pinaniwala niya ito na nabuntis siya ng Diyos kahit na ang katotohanan ay nabuntis siya ng ibang lalaki. Ngayon mga ka-LE, sa ating pang-apat na posibilidad, wala tayong scientific knowledge na kinakailangang isuko. Wala rin tayong moralidad na dapat questionin. Ang kailangan lang nating gawin ay maniwala na gawa-gawa lang ang kwentong ito. Hindi ito magiging mahirap, lalo na kung iisipin mo na hindi ka panipaniwala ang mga bagay na kanilang inilalarawan. Babae na nabuntis ng hindi sumisiping sa lalaki.